Toby, saan ko siya makakaunta? Sa QP lang naman. Sa Qatar Petroleum. Maliit ang sahod. Ganyan lang, mga 50,000 naman. Pa yung allowances, 20,000. Kasi medyo, actually, nag-join ako sa Royal 2012 pa. Naimbitahan lang din ako katulad ninyo. Pero bago ako nag-join, na-convince na mag-join, gumamit muna ako ng produkto. Kasi doon ako na-convince sa produkto nung ginamit ko siya. Kung nakikita nyo kanina yung mga slides, yung isang product dyan na present, yung grapeseed, yun yung nakapagpababa ng cholesterol ko. Kasi medyo mataas din ang ating BP. So, sinubukan ko, actually binigay sa akin ng libre. Tapos, nung inibitahan ako nung apply ko, yung nag-invite sa akin, sabi niya, tignan mo lang din yung presentation. So, nung inatyan, katulad yan, umupo rin ako dyan, pero hindi ko naintindihan sa unang attend ko, hindi ko naintindihan. Until such time, nung nakita ko, habang ma-attend ako ng presentation, gumagamit ako ng produkto at the same time, so nakita ko yung benefit sa akin. So, from then on, yun na, unti-unti ko na siyang inaral ng business. Okay. Tayo muna tayo lahat para makapag-stretching tayo. So, unang tanong, sino ba sa atin dito ang walang pangarap at ambisyon sa buhay? Pwede nang maupo. Hello, walang upo. Pangalawang tanong, sino naman sa inyo ang kontento na sa trabaho at kinikita natin sa ngayon? Pwede bang pumatong? Wala pa rin. Papatong pa. Okay, sino sa inyo ang ayaw umasenso ang buhay? Oh my At ng God! pamilya niya? Less than 2 years. Opo. 2 years. Walang less than 2 years dito. Wala eh. Less than 5 years. Opo. Alin? Ano yun? Nagtatrabaho dito. Nagtatrabaho dito sa Qatar. Ako! Eh, yun, Ako! upo na. I'm ready. Dito na pumuti yung buhok natin. 10 years. Wala na. 10 years. Pasok na. Alam na natin kung sino ang mapipera. Oh. Diba? Siyempre, sa tagal ba natin dito na nagtatrabaho, I'm sure marami ng ipon, diba? Tama ba? Hindi, wala na. Nagastos na. Nagastos na daw. Oo. Lumalay. Dito sa PUP, dati kami magkasama sa Raslapan. Magka-same floor lang kami, kaya pag madalas din kami magkwentuhan. Nabanggit ko na sa kanya ang Royal before. Ilang beses na. Hindi tayo pa siya, di ba yung venture ko? Pero meron siya kasing business din nun, kaya hindi pa niya ako natutukan. But anyhow, pakilala ko lang po yung sarili ko, Toby Campo po. Sabi nga niya, apply, taga-QP, maganda yung kumpanya, pero sabi nila wala naman daw sa kumpanya eh. Kasi kung titignan nyo, kung nabalitaan nyo, nagkaroon ng tanggalan sa kumpanya namin. Diba? So sinong mag-aakala sa isang company katulad ng QP, sa isang iglap, mahigit almost 1,500 po ang tao na wala ng trabaho. Bigla-bigla. Dami. Diba? Maswerte po kami, ako si Payson na nandito. Grabe. Kaya na-realize ko, syempre, doon sa mga taong hindi handa nang mawalan ng trabaho, masakit. Especially kung nandito yung pamilya nila, di ba? Marami akong makilala na may mga utang pa na hindi nila mababayaran at yung iba hindi makapag-transfer po ng ibang kumpanya kasi hindi ina-allow sa immigration, inaharang. Kasi sobrang dami, hindi lang po sa kumpanya namin, sa ibang kumpanya, sa ibang few companies din, ang Qatar Gas, nagtanggalan din, yung Qatar Steel, nagtanggalan din. Marami pang company. Sinusunod nila yung company namin. Inuobliga sila na magtanggal din ng mga empleyado. So, kumbaga, paano pag nangyari sa akin, isang araw pag-gising mo? Kasi sa amin, walang nakakaalam talaga. Ang estilo nila, sa umaga, pagpasok mo, pag login mo sa system, hindi ka na maka-access. Tay. As in, wala na ng access sa system. And then, on that same day, tatawagan ka ng HR, papupunta nila sa opisina nila. And then, iaabot sa iyo yung sulat. Thank you very much. Ganun lang, no? Di ba parang
kung mangyayari yun sa akin na hindi ako prepared, mahirap. Di ba? Kaya sabi ko, nako siguro dapat, kasi dito sa Royal, although 3 years ko na siyang ginagawa, on and off ako eh. Kumbaga, may mga times na active, times na hindi active. So, pero ang nangyari sa kumpanya namin, na-realize ko na dapat meron po tayong fallback. Huwag po tayong umasa sa single income natin. Kasi mangyari man yung mga unavoidable circumstances sa buhay natin dito, diba, at least meron tayong matatakbuhan. Especially tayo, maraming kamag-anak, pamilya na dumidepende sa atin dito. So, paano na lang? So, ito, si Royal, nakilala ko noong 2012, kahit naman po paano, meron pong naitulong sa akin si Royal. Hindi lang sa akin, kundi sa mga pamilya ko. Meron po akong mga pamangkin na pinapag-aral ko rin. And then kahit paano, yung mga kapatid ko sa Pilipinas, kapag meron silang nilapit sa akin. Kumbaga, in times of needs ba, meron tayong na ibibigay. So, yun lang po. Ang gusto lang namin is ipakita namin sa inyo opportunity. Hindi namin sinasabing ito yung magiging instrumento para yumaman tayong lahat. Maraming ways, di ba? Hindi lang naman ito. Pero baka lang, ito yung maging yung click ba sa inyo. Titignan nyo lang yung opportunity. Kung magustuhan, sabi nga ni Apps Edward, kung magustuhan, dito pagtulungan natin. Kung hindi naman, ayos lang. At least nakita nyo po yung opportunity. So, umpisa na natin siya. Ayan. Ito pong pinapresent namin ngayon is yung Royal Business Presentation or RBP. Kanina nga tinanong ko kayo, di ba? Kung sino yung mga walang pangarap dito, pwede lang makukuha. Siguro naman kaya tayo nandito sa abroad dahil meron tayong mga pangarap. Hindi lang po para sa pansarili natin, kundi para din sa pamilya natin. Tama, di ba? Tama. So, ang tatanungin ko, kanina walang umupo ng sinabi kong 5 years dito. Okay, so ibig sabihin 10 years, between 5 to 10 years tayo. Sino po yung mga first time? Dito sa ano? Si Kuya. Ito, alam ko first time ito. Kuya, ano pangalan nila? Roel. Ruel. Ruel, sa tagal natin na pag-abroad dito, sa first time mo ba sa Qatar o meron ka na rin pinuntahan na ibang bansa? Dati nag-work rin ako sa Saudi. Sa Saudi. 2 Ilang years. taon po sa Saudi? 2 years lang doon eh. 2 years sa Qatar. Pang 11 na. 13 years, di ba? So, kumusta naman po yung mga pangarap natin? Kung hindi nag-abroad, wala. Nganga tayo sa atin. So, kumbaga, kung let's say, uuwi tayo ngayon, pwede na. Hindi pa. Hindi pa rin, di ba? So, 13 years po si Kuya Ruel na nagtatrabaho. Ako, almost 20 years na Ouch! na nagtatrabaho sa abroad. Nagsimula po ako sa 25 Dubai. outs kami. Sa Dubai, nagtrabaho po ako dun for almost 8 years. And then, dito po sa Qatar, magsasampung taon na rin. Diba? Pero kagaya ni Kuya Ruel, hindi pa rin tayo makakauwi. Kasi marami pa rin akong plano, hindi lang para sa akin, hindi para sa pamilya ko. So, bakit kaya hindi pa natin nakukuha yung mga pangarap natin? Sa tingin nyo ba, kung mag-stick lang tayo sa trabaho natin ngayon, dito, sa tingin ba natin o sa tingin nyo ba, ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo sa buhay? Hindi. Lahat. Lahat. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende kung maganda yung kumpanya. Siguro nasa tao na lang Oo, din. kung maganda. Sa perseverance natin na ma-achieve. Pero, talking about dreams, ano-ano ba yung mga dreams na sinasabi ko? Common na to di ba? House and lot, sasakyan, maraming savings, makapag-travel, di ba? And then quality education para sa mga anak natin, time and financial freedom, and syempre, wala naman ang lahat ng yan kung wala tayong good health, di ba? So, bahay at lupa,
Sa tingin nyo, kung i-quantify natin yan, mga magkano supposedly, yung dream house nyo. Kasi I'm sure lahat sa atin, siguro mag-agree dito, na yung bahay na tinitirhan natin ngayon sa Pilipinas, hindi yun yung dream house natin. Tama. Agree? Tama. Agree. Di ba? So, ano ba yung dream house na sinasabi natin? Kung i-quantify natin yan, bigyan natin ng value. Okay. 5 million, pwede na ba? Sa dream house. Actually, yung 5 million ngayon, pag bumili ka ng house and lot, maliit lang yan. So, depende Diba? sa location. Kasi dito, ang mga bahay at lupa, hindi na bumababa ng 3M. Yung mga standard lang yun, na 2 bedroom, mga maliit lang ang lote. So, i-assess na lang natin, 5 million. Cars. Ang cars, hindi naman pwede natin sabihin na luxury yan. Sa ngayon, lalo na rito sa abroad, ang cars, necessity na yan. Di ba? Ang hirap mag-travel dito kapag wala kang sasakyan. Tama. Okay? Pero ito naman sa Pilipinas, so 1.8 million savings, 10 million. Okay na ba yung 10 million? Pwede na siguro, pwede na mag-retire with the 10 million savings and then put up na lang tayo ng business sa Pilipinas. Travel. Kasi ang sarap din ng pakiramdam minsan na nagta-travel tayo dahil alam mo yun, talagang hindi natin dinastos o kumbaga meron tayong pera na panggastos doon sa pagta-travel natin. Kasi yung ibang ginagawa, pag-iipunan talaga. Pag-iipunan nila, next year pupunta ako sa Thailand, next year pupunta ako ng Hong Kong. Pag-iipunan nila. Then pag dumating yung araw na yon, ubos lahat ng savings. Pagbalik dito, back to zero. Di ba? Kadalasan ganun ang ginagawa natin. Pag-iipunan natin. Well, okay din naman yun. Kaya lang mas maganda yung magta-travel tayo nang hindi natin iniisip yung gastos. Di ba? Yung ba kahit saan natin gusto pumunta, pwede. Okay? Quality education. Siyempre, sino ba naman magulang ang ayaw na makapag-aral ang mga anak nila sa isang magandang eskwelahan? Wala naman siguro, di ba? Sabi nga nila, ng mga magulang natin is kung ano man yung pinagdaanan nila, nung kabataan nila, ayaw nilang pagdaanan ng mga magiging anak nila. Di ba? So, as much as possible, gusto nila maibigay yung quality education na to sa kanila. So ngayon, kung i-quantify natin yan, 20,800,000 pesos yan. Di ba? Sa tingin mo, Kuya Ruel, mga ilang taon natin kailangan pagpipunan yan, pagtrabahuan sa abroad, bago natin ma-achieve yung 20,800,000? Oo, mahigit pa yata 20 years yan. Bangkay na. Hindi na kayo babalik ng Pilipinas. No. Uy, bangkay na daw sa ako. Bangkay na ako. May tungkod na. Pero papaano? I mean, in what way? Paano ba natin? Dalawa lang naman kasi ang pinagkukunan natin normally ng ng income eh. Either one is employment, second is business. Di ba? No. So, halimbawa, katulad ni Kuya Ruel, katulad natin lahat, empleyado tayo. Sa tingin kaya natin kung magiging empleyado tayo for the rest of our life, makukuha natin yung mga pangarap natin. Tignan natin assuming at the age of 20 nagtrabaho, nag-start ka na magtrabaho and then retiring at the age of 60. So kung papansinin mo, 40 years tayo nagtrabaho sa buong buhay natin, di ba? Salary natin is 20,000 per month. Okay? So kung i-multiply natin yung 20,000 per month into 12 months, so in a year, meron kang 240,000. Nakikita niyo ba? Ayun. So, okay, so meron tayong 240,000 a year pala na income, 20,000 per month ang sweldo natin. So, in a span of 40 years na nagtrabaho tayo, meron kang 9.6 million. Wow, congratulations! 9.6 million after 40 years, di ba? Yun ay kung wala kang ginastos. Sa tax pa lang, magkano na ibabawas sa'yo. Di ba? Mga contribution sa atin, di ba?
kung hindi ka kakain, hindi ka magtutubrush, hindi ka maliligo, di ba? Makukuha mo yung 9.6 million after 40 years. Pero syempre, hindi naman to yung reality ng buhay, di ba? Kasi, bago pa natin maabot yung pangarap natin, meron tayong mga needs na dapat natin pagtuunan. So, ano yun? Food. Hindi naman pwede hindi kumain, di ba? Shelter. Clothings. Di ba? So, education, syempre, binibigay pa rin natin yan sa mga anak natin. Di ba? And then sometimes, yan, meron tayong mga personal loan, meron tayong mga credit cards na binabayaran. So, at the end, kumbaga, sapat lang kung ano yung kinikita natin sa trabaho natin, sa mga pang-araw-araw nating gastusin. Minsan nga kulang pa eh. Tama. Di ba? Minsan nakakahiram pa tayo minsan sa mga kakilala, kaibigan, sa trabaho. Kasi hindi masustain ng sweldo natin yung kinikitan ay yung pinagkakagastusan natin. So, pag-isipan natin, di ba? So, ibig sabihin, kung magiging empleyado pala tayo for the rest of our lives, imposible natin ma-achieve yung ating pangarap na 20.8 million. Di ba? So, ano yung solusyon daw? Meron naman, may solusyon. Okay? Ito na yung sinabi ko kanina. Own a business. Di ba? Ano ba yung mga businesses na pinag-uusapan natin dito? Yung fast food, bar, internet cafe. Sample lang yan. Di ba? Marami namang business. Kaya lang, syempre, pag nag-own tayo ng business, eto kapalit, kailangan natin ng malaking kapital. Di ba? So, kunyari sa isang quality hypermarket. eto, sari-sari store. Okay? Magkaanong kapital kung gusto niyo ng ganyang klaseng sari-sari store? Ang kailangan natin. 100,000? Traditional business ang tawag dyan by the way. 50,000. So, 50,000 capital, pwede na. Boy, bawang lang yung laman niya. Oo. Salamin na yun. Sa boy pwesto bow. pa lang. Salamis. Sa pwesto mo pa lang, yung mga ang tawag yan, stante, Display. mga Renta. glass na yan. Magkano na magagastos mo dyan? Eh kung wala ka pang pwesto, rerentahan mo pa yung pwesto. Di ba? Okay lang kung meron kang, sabi niya, yung mga garahe minsan ginagawa nila. Pero kung wala, di ba? So maliit ang 50,000, 100,000. Pwede na? Pwede Yeah, na maliit. siguro, no? Medyo paikutin na lang natin yung capital natin. Pero pwede na tayo magsimula. 100,000, di ba? So, nagilitan kayo sa 50,000 kanina, di ba? So, okay. Mamaya babalikan mo kayo dyan, ha? Pero merong mga risk factor to, eh. Siyempre, di ba? So, alam natin, nandiyan ang competition, human factor, natural calamity. Ayan. Dito sa mga risk factor na yan, isa-isahin lang natin, no? Siyempre, alam naman natin, ang business sa atin, eh, mainit sa mata ng tao, eh. Minsan, pag nagtayo ka ng isang maliit na karinderya dyan, di ba? Makita lang ng kapitbahay mo. Sa isang linggo, sa isang buwan, sa kabilang kanto, meron na rin karinderya. Magtayo ka ng video okay bar dyan. Makikita mo after a week, meron ng video okay ka sa kabilang kanto. So yan yung mga risk factor natin dyan, competition. Human factor, for example, sa isang tindahan. Siyempre kung ang bibili o ang kukuha ng paninda mo, mga kapatid mo, kapag-anak mo, siyempre hindi mo na yan sinisingil. Iway na yan. Diba? Alam naman ikaw, pag kumuha ka ng pagkain dyan, babayaran mo. Diba? Parang kalokohan naman tayo. Parinda mo, tapos ikaw magbabayad ka mismo. Diba? So yan yung mga human factor. Of course, yung natural calamity, hindi natin ito maiiwasan. Like what happened doon sa Leyte. Diba? Yung magka-storm surge. Ano nangyari? Lahat na wipe out. Diba? So, yan yung mga risk factor natin kapag nagtayo tayo ng mga traditional business. Okay? Pero sabi nga nila, kung meron kang traditional business like sari-sari store, 100,000 ang capital mo, so more or less 2,000 daily, meron kang income. Okay? But if you want a bigger one, so Jollibee, di ba? So meron ba tayong 35M? Ewan ko lang dito kung magkano ang binayaran nila sa Jollibee. Pero sure ka naman dyan na
pag malaki ang kapital, malaki rin naman ang income natin. So 200,000 a day. Pero sabi nga natin, okay na ba? I mean, pag mag-put up tayo ng business, sigurado na ba ma-achieve din natin yung mga pangarap natin? Pwede mo, pwede hindi. Di ba? Hindi din natin masasabi. Pero, ano ba? Sabi nito, is there a business with small capital but big income? May alam ba kayo? Personal business na alam. Ha? Shabu-shabu. Small capital po yun. Laki kaya ng capital ito. Di ba? Dito po sa Royal, ang sagot namin. Yes na yes. Okay? So, papaano? Ito po yung pag-uusapan natin. Okay? So, kailangan ko lang po ng mga 30 minutes and 2 hours of your time. So, kung company namin is, nakapag-create na ng more than 800 millionaires in a span of 8 years. Okay? So, who could be the next? Siguro kayo na yon. Tayo na yon, di ba? So, umpisahan na po natin yung business. Bali, tatlo lang po yung aspetong i-explain ko. No? Unang-una yung company, pangalawa yung produkto, at pangatlo kung paano po tayo makita dito. Okay? So, 100% Filipino-owned company, established in 2006. So, 9 years na po ang Royal. So, sa isang kumpanya, magtagal ng gano'n, I mean, napaka-reliable na po ng company. Kasi maraming kumpanya dyan, mga fly-by-night. 1 year, 2 years, 3 years, di ba? But Royal, 2006, 9 years, napaka-established na po ng company namin. Managed by industry leaders with expertise in finance and marketing. So, sino ba yung pinag-uusapan natin dito? Una po yung aming CEO, si Mr. Ricardo S. Castaneda. Siya po ay isang finance expert. Actually, risk analyst po siya by profession. So sa Pilipinas before, kung meron tayong or mga kumpanyang gustong umutang ng mga 500 million pataas, siya po nag-a-approve yan. Dumadaan po sa kanya for approval. And apart from it, meron po siya mga businesses din sa Pilipinas. Kung alam niyo po yung Punchline, Lapline, at saka yung Metro Comedy Bar, siya rin po ang may-ari niyan. Okay? 7-Eleven, marami rin po siyang branches ng 7-Eleven. So, typical pong negosyante si Mr. Castaneda. And then of course, syempre hindi mawawala yung EXECOM natin, yung mga executive committees. Kanina ipinakita ko yun sa video, ewan ko lang kung napanood ninyo, pero sila po ang bumubuo ng ating EXECOM. Okay? Mission, vision, meron po tayo niyan. Ang isang kumpanya hindi mabubuo ng walang vision at saka mission. Okay? Pero ito pong philosophy namin, nagbabago ang mission at vision ng company, by the way. Kasi as you achieve your mission and vision, napapalitan yan eh. Okay? Pero since Royal started in 2006, yung philosophy po namin, hindi yan nagbago. Helping people is our way of life. Okay? So hanggang ngayon po, yan pa rin po ang aming philosophy. So, kanina pinag-uusapan natin, no, sinabi ni Abs Edward, may mga engineer, ano yung isa? Engineers, may nurse, may nurse dito. Ayan, accountant, architect, yun. Accountant, architect. So, dito po sa business namin, hindi po natin kailangan ng experience. Okay, rest assured po. Okay, and anyone is welcome to do this business. Okay, like si ate po, sabi nila labandera, no? Labandera lang siya, but still nagpursige siya to do Royal. Meron po kaming security guard ba to, Abs? Security guard. And then of course si Doktora Rona Octaviano. Dati po siyang... Ay, dito po tayo. Sige. Akala ko na Yung mga umupo sa unahan. Okay? So, kahit sino po. Actually, meron po kami rito construction worker. Nagsimula as construction worker. Na umunlad din dahil sa Royal. So, kahit po sino, pwedeng gawin ang business na to. So, wala po tayong kailangan o nire-require na experience dito. Okay? So,
Ito po ang ating opisina sa Quezon Avenue. Kung familiar kayo rito sa West Triangle, malapit lang po siya sa BIR. Tabi na halos ng BIR. Tabi ng lock line. Tabi ng lock line po. So ito pong headquarters namin is pag-aari po ito ni Royal. Okay? Pinatayo po ito ni Royal, worth 300 million pesos po yung worth ng building. Okay? Para kayo nasa 5-star hotel. Kaya kung may nakapasok na sa inyo rito sa business sa opisina namin. So ganyan po yung facilities namin sa loob. Ayan. So meron kaming sariling cafeteria, meron tayong mga ATM machine sa loob. Ang cashier namin sobrang up and down eh. First floor, ground floor, tsaka sa first floor meron din. So ganyan karami po. Ganyan po itsura ng opisina namin sa ano. And then, nationwide, marami na rin po kami. Actually, more than 30 na siya ngayon eh. So, as per my research, ito may mga bagong nabuksan na branches sa Marikina, sa Pasay, Las Piñas, at saka sa Butuan. Pero ngayon, more than 30 na siya. Okay? So, kung saan man kayo dyan, I'm sure meron kayong makikitang Royal. Okay? And apart from it, meron po tayong mga international branches. Saan-saan yan? Ito po, unang-unang branch namin is Taiwan. And then, meron po kami Singapore at dalawa po ang branches namin sa UAE. Isa po sa Dubai at isa po sa Abu Dhabi. Okay? And soon, magbubukas na rin po yung aming branch sa UK. Yeah. Sa Middle East, Sa nasa Qatar. pipeline na rin po ang Saudi, ang Kuwait, I think. And then hopefully soon po magkakaroon din po tayo ng branch natin dito sa Qatar. So, we're hoping for it. Nigeria to. Nigeria pa pala. Nigeria pa. So, Africa. soon to be in Qatar. Okay, when it comes to licenses, wala rin po tayong magiging problema dahil registered po tayo sa SEC, sa DTI, at TA. Meron po tayong mga individual license sa mga products natin and proud member din po tayo ng PMA at PhilExpo, Chamber of Commerce. So, when it comes to legality, wala po talaga tayong problema sa Pilipinas. Tsaka dun sa mga countries na may branches tayo. Pero dito medyo inaayos pa. Hopefully sana magkaroon din tayo ng sarili nating branch dito. So, soon. Okay, so yun lang po yung yung company profile natin, no? So ngayon, punta muna tayo sa produkto. Ayan po yung mga products namin. Kanina, kung napanood nyo yung video natin, kanina pinapakita namin yung mga individual products sa mga maagang dumating. So, tatlong klase po. Meron po tayong mga food supplements, cosmetics, at saka beverages. Medyo pahapyaw lang, ibigyan ko kayo ng konting information about the product. Sa food supplements po, hindi po to drugs, okay? Lahat po ng food supplements namin, hindi naman po wala naman po itong wala kami kiniklaim na therapeutic effect. Okay? Sinasabi lang namin na prevention is always better than cure. Okay? Kung tayo gagastos din lang ng pera natin, saan ba mas magandang gumastos? Yung gumastos ka para bumili ng supplements para maging healthy ka, o yung gagastos ka para bumili ng gamot at gamutin mo yung sakit mo. Either way, gumastos ka naman eh, di ba? Supplements. No? So, saan mas maganda, di ba? Yung maging healthy ka and ma-prevent natin yung mga sakit, o yung meron ka ng sakit at saka mo gagamutin. Yung mga prevent. Di ba? Wala pa Siyempre, sakit. mas gusto na natin yung una. Okay? So, mamili lang tayo ng fiber rich. Ito ang pinaka-isa sa importante. Kung let's say, mag-take kayo ng mga supplements namin, I suggest unahin nyo na muna yung fiber rich. Okay? Kasi ang ginagawa ng fiber rich, unang-una, kung sino yung mga constipated dito, okay? May constipation, maganda po siya. Okay? So yung mga hindi normal ang bowels, dapat dito pala, ang bowels dapat how many days ba? How many times in a day pala? Tatlo yata. Sino 3. dito ang tatlo? At least tatlo pataas. Dalawa. Dalawa. Isa. Sino yung after 1 week?
Taita. Laking problema yun. Hindi po ginto yan, ha. Kailangan ilabas natin yan kasi toxin po yan at the end of the day. Actually, ang itutulong po ng Fiberage is kine-cleanse po niya yung colon natin. Okay? Pansinin niyo, ha, lahat naman tayo merong ano dito, di ba? Merong washing machine sa bahay. Napansin niyo ba yung drainage, yung hose na pinagdadaanan ng water? Nasilip niyo na ba minsan kung ano yung itsura ng hose ng washing machine niyo? Dumi. Di ba gigitata yung gilid niya, punong-puno ng ano. Pero kung titignan nyo, ano lang ba yung dumadaan doon? Tubig, Tubig lang. sabon, fabric softener lang naman eh. Di ba? Pero kung titignan nyo yung hose ng washing machine nyo, sobrang kapal ng dumi. Pansinin nyo naman yung kinakain natin. Iba't ibang klaseng pagkain. O ano yung mga vices natin sa katawan. Lahat po yun dumadaan sa process sa bitukan natin. So, ngayon, kung ang bitukan natin is sobrang dumi, hindi na-absorb ng body natin yung mga nutrients, yung mga food supplements na iniinom natin. Okay? Malaki po may tutulong ni Fiberage doon. Kasi siya yung magiging parang sponge. Kasi nagiging gel po siya. Pag tinimpla niyo siya sa isang basong tubig or sa juice, mas maganda kung sa juice kasi hindi masarap ang lasa pag tubig. Kakanawin niyo yan and then inom agad. Kasi pag pinabayaan niya ng mga 5 minutes, nagiging gel po siya. Tumitigas. Hindi niyo na pwedeng, magiging gelatin na yan. Hindi na maganda yun. So, inumin niyo siya kaagad and then dun siya lilinisin niya yung colon. Yung colon ninyo. Okay? So, mas maganda po yun na bago natin umpisahan yung mga supplements, mag-cleansing muna tayo. Diba? So, not only that, okay, sabi ko nga, ang Fiberage nakakakontrol din po ito ng cholesterol at saka yung sugar natin. Kung mataas ang sugar natin, maganda po itong Fiberage. And at the same time, kung gusto po natin mag-weight loss, ang papaya, mga medyo may excess fats dyan, maganda rin pong i-take natin ang Fiberage. So, ang gagawin nyo lang, bago tayo kumain, 30 minutes before you take your normal meal, uminom na po kayo ng Fiberage. Once a day lang o bago matulog rin? As you like, kasi supplements naman to wala po tayong overdose dito. Okay. So kung gusto mo every kasi kung gusto mo magpapayat for example, so before mag-take ka ng meal mo, inom ka na. Kasi mangyayari doon, feel mo busog ka na eh. Okay. So yung pagkain mo ng meal mo, medyo malilesen na. Okay? So yan po yung Fiberage. One of the best selling namin yung glutathione. Okay? Glutathione, as everyone knows, alam natin, pampaputi. Diba? So, pero hindi naman yun ang talagang epekto ng glutathione. Glutathione is basically the mother of antioxidant. Okay? So, yung pagpapaputi na yan, yung pampaputi effect niya, side effect lang yun. Okay? Glutathione basically is a powerful antioxidant. Okay? Immune system booster, and at the same time, detoxifier. So, sino po ba rito ang medyo malakas manigarilyo? Naninigarilyo. Ayan po, pinakalitik si Angelo. Dapat kung naninigarilyo kayo, alagaan nyo yung liver nyo. Kasi unang-unang alagaan ng glutathione sa inyo is yung liver. Okay? So, alam naman natin kapag malakas tayong manigarilyo, yung liver natin, di ba? Ang unang-unang titirahan. So, yun, glutathione. And then, ito nga po yung grapeseed, sinabi ko kanina sa inyo na nagpatulong sa akin magpababa ng cholesterol ko at ng blood pressure. Maganda. Sorry. Yan. So, meron po tayong brochure dun sa mga first-timer. Kung sino man po yung nag-invite sa inyo, meron po tayong brochure. Pwede nyo pong aralin to. And then sa YouTube, type nyo lang yung mga products natin, nakikita nyo rin po yan. Okay? So ito po yung ating mga cosmetics, at ito naman po yung ating mga beverages. Sa beverages, ang gusto ko lang pong i-emphasize dito is yung Recharge. Okay? Ito po si Recharge, yung iniinom ko ngayon.
Ito pala, yan. So, ano po siya? Juice din. Okay? Pero actually, ang recharge po is composed of 7 powerful antioxidant ingredients. Okay? Lahat ng mga, alam natin mga anti-fatigue, anti-stress, antibiotic, antihistamine, anti-aging, lahat po ng anti. Makikita niyo po rito sa product na ito. Marami po kami mga testimonies na nagpatotoo, yung mga natanggalan ng UTI, nagkaroon ng mga kidney stone, na gumaling. So, dahil lang po dyan sa product na yan. Ako, personally, kasi para siyang energy drink. So, kung medyo puyat-puyat kayo sa gabi, kulang kayo sa tulog, sa umaga, medyo lulugo-lugo kayo, ito po, magandang instead of uminom kayo ng Red Bull na, isa sinisira ko, pero mga synthetic po ang ng ingredients. Ito po, all natural, yung recharge natin. And then yung corn, may L-carnitine po to, so may pampapayat effect din po yan. Sobrang sarap po ng corn natin. So dalawang klase ang coffee natin, normal at saka yung without sugar. Okay, ito po yung mga nagpatotoo. Ayan. Before and after. Pagtitake lang po yan, kita nyo, recharge, anti-nate niya. So, eto po, si nanay, na meron siyang, na-admit siya sa diabetic naman to. So, after 15 days of taking recharge, eto na siya, and then continuous lang po. Actually, yung brother ko rin po, meron siyang diabetes. So, pinapag-take ko rin po siya ng mga royal products natin. At malaki pong naitulong sa kanya. At least yung pagpipili namin ng gamot niya, mas na-lessen na. Like, hindi na po siya kailangan mag-insulin kasi masyadong maganda yung epekto ng mga supplements sa kanya. Ito po, si ate, nagkaroon siya ng ovarian endometriosis. So, ovarian cyst po ang tawag dyan. Okay. So, normally, as per my research, itong cyst na to, tumutubo outside the ovary ng mga babae. Normally, dapat nasa loob siya. And then, unfortunately, pag tulugo yan sa labas, nagiging cyst yan. So, ito lang po ang ginamit niya. Recharge lang po. So, from 5.7 cm, naging 3.1 cm. In a matter of how many days lang po ito. Okay, survivor ng leukemia. Ito lang po yung mga produkto na ginamit niya. And then, sabi ko nga kanina, pag gusto magpapayat, so ayan po yung mga produkto. Meron po kasi tayong mga products, package na siya for kung ano man yung purpose natin. So, pwede naman po namin ibigay yan sa inyo. So, kung ano yung intention niyo talaga, ayan po, meron tayo. Before and after, si Kuya. Marami po. Actually, meron tayong brochure talaga na puro testimonies lang. And then sa YouTube, makakakita rin po kayo. Ayan o. Diba? Yan yung sinasabi nilang tigyawat na tinubuan ng mukha. Nakakita na kayo, ma'am. Ayan po, si Kuya. Itsura niya dati. Pero dati sa Kojic lang po. Ang laki na naituro sa kanyang produkto. Okay. Ayan si ate. Ewan ko, meron na pa rito mga regular user ng product na pwedeng magsabi kung ano yung naging epekto. Sino ba rito ang user ng product? Kami. Yun si Ate Tess, paganda ng paganda. Kasi ako rin naman yung regular user din ako ng product. I believe in the product. So yan po yung mga testimonies natin. O, tignan mo si ate dati, morena. Pumuti na. Di ba? So, at least tayo na. Ito, kakilala to personally ni Abs Edward. Dating may sakit daw ito no? Abs, akala niya mamamatay na. Palainom. Ha? Palainom. Palainom pala. Pero ito na siya ngayon. Ayun, royal na iniinom. Pogi na pogi. So, tapos na tayo sa product. So, paano na? So, ito na yung medyo inspiring part dito. Paano ba tayo mag-join at kumita sa Royal?
Okay? So, napakadali lang po mga kaibigan. Unang-una, kailangan lang po natin attenan itong presentation na ginagawa ko ngayon. Okay? So, nakuha niyo na yung requirement number 1. Okay? Kasi nandito na kayo. Pangalawa, mag-a-accomplish lang tayo ng form. Okay? Meron po tayong form dyan kung sino man po yung nag-invite sa inyo. Pwede niyo siyang kausapin mamaya. And then, mamimili lang po tayo ng product package. Okay? Ano-ano ba yan? Ito ha. By the way, meron po tayong dalawang klase ng pag-join dito. Merong sub-distributor at independent distributor. Hindi ko na masyadong explain yung sub-distributor. Pero dito kasi, yung mga hindi kayang mag-put up ng malaking nung pambili ng package, pwede sila maging sub-distributor by just paying 30 Qatari riyals. Okay? May mga products ka rin makukuha dyan. Pero dito kasi, pag sub-distributor ka lang, ang lifetime discount mo is 15% lang. At saka hindi ka pwedeng mag-sponsor dito. Okay? Kung ano yung sponsoring na sinasabi ko, mamaya malalaman natin. So, dito tayo sa number 2, which is maging independent distributor. Kasi dito, 30% ang makukuha natin discount. Okay? At dito, pwede ka rin mag-sponsor. And then, magkano kaya ang pagpapamember? First time mo ka kayo? Member ka na? Hindi pa. First time. So first time. Pangalan? Pero last time Nag-attend ka na. So ano mo na pala? Second time na. Si Kuya Ruel, may idea ka? Oh, dati kay isa iba, si kay Sir Alan. Dito rin sa Qatar. Oo. Okay. Tapos dito rin, siguro fourth time na to. Fourth time na. Hindi, mati ng yung parang Member na tayo. Oh, member na. Alam na pala natin, okay? Hindi yan ha. 1,800 lang. Okay? Malaki o maliit? malaki. Malaki save. Malaki? Gusto mong palitin natin? Malaki. Gusto mong palitin natin? Ang maliit na. Okay. Palitin mo pa. Pero 1.8 pa rin yan. 1.8 pa rin. 1.8 pa rin. 1.8 lang. Okay. Pero, kanina tinatanong ko kayo, ang sari-sari store 50,000 capital. Malaki o maliit? Maliit. Maliit, di ba? Pesos yun eh. O pesos, magkano 1.8 sa pesos niya? 18. 20. 20,000. Oh, 20 mil. 50,000 nalilitan ka. Sa 20,000 Nalalo ka. Paano nangyari yun? Paano nangyari Ano, yun? magiging bangkay na talaga tayo nito. Huwag kayong mabigla sa 1.8 na yan. Eh, ano tayo dyan? Meron tayong mga produkto, okay? Pangulo Meron na natin kayong sa mga bahay. package na pwedeng pagpilian. A to H. Asan ba yung mga package na yan? Option A. Okay? B. Actually, itong option B ang isa sa mga saleable dito sa Qatar. Yung B at saka itong C. Kasi ito one of a kind. Pero hindi lahat ng supplements nandyan. Wala din yung Performax. Tsaka yung, sir, yung memory, recall, wala sa C, no? Andito si Recall. Andyan si Recall. Ang wala rin po si Performax at saka si Yung binigay mo sa akin, C ba? glutathione. Ay, walang recall. Capsule natin. Kasi Meron ang glutathione pala natin, Wala tatlong ako. klase yan. Meron tayong 250 milligrams, meron tayong 500 milligrams, at meron tayong 125 milligrams. Okay, so tatlong klase yan. So, option D, ito po siya, E, F, at saka G. At may isa pa, H. So, mamimili lang kayo kung anong product option sa ano. So, ito po yung kapalit ng 1,800. Pero, huwag naman kayong huwag kayong malungkot. Kasi yung produkto, siyempre, dalawang bagay na naman ang pwede natin gawin sa produkto. Either gamitin nyo Benta. o ibenta nyo. Kung gagamitin natin, sino magbe-benefits? Tayo mismo, di ba? Kung ibibenta natin, babalik po yung kapital. Okay?
pabalik yung 1,800 plus meron pa mga around 400 to 500 reals na kikitain. So hindi na masama, di ba? So, nabigla ka sa 1,800, babalik yan sa'yo. Hindi yan, Pwede ka lang ano. mangutang. Oo. Balik sa'yo. Okay? So, ano ba yung mga privilege? Okay, ito na. Ayos talaga si Ma'am. Hindi na natatapos sa produkto. Meron ka mga privileges na ano yan. Unang-una, syempre, meron kang ID. Okay, meron tayong ATP ID, sinasabi. Authorized to purchase, ibig sabihin yan, na ID. Ah, siya yun. Okay, so meron tayong mga marketing tools, mga audio-video presentation, so kasama yan. Ay, wala Tas pa ako meron yan, tayong Ay, brochure copy dyan, tapos meron Hindi, tayong CD. wala. Okay. May CD ba? So yan po yung sa Yes, package Dubai natin. ginawa. And then, Ah. sabi ko nga, once you become an independent distributor, Kumain ako mamaya. meron tayong lifetime 30% discount. Kahit saang branch ng Royal ka magpunta, ma-avail mo yung 30% discount na yan. Okay? So magkakaroon tayo ng IDPC or Independent Distributor Tracking Center. Ito yung parang virtual secretary nyo. Kasi nandiyan na lahat yung inyong registration, paano kayo mag-register, paano kayo mag-inquire. Okay? Yung mga transactions nyo, kung sino yung mga pumapasok, kung gusto nyo mag-in cash ng pera. So, hindi nyo na kailangan ng accountant. Ito na siya. Siya na gagawa para sa inyo. Okay? So, kasama rin yan sa package. And then, apart from it, syempre, once you become an independent distributor, pwede na natin gawin yung business. Yun na yung, pwede na tayong kumita. Pwede na tayong mag-sponsor. Sponsor na. Okay? And there are how many ways to earn? Meron po tayong 4. One is direct selling. Second is leverage. 2 is unilevel. Pang-4 po is multi-level. Explain natin yan isa-isa. Okay? So direct selling. Yan. So direct selling, syempre sabi ko nga, ang produkto pwede natin ibenta. So meron tayong members price, meron tayong SRP. So assuming dito meron tayong 30% discount, no? Examplean lang natin. Sa isang gluta capsule, ito yung 462. Ito yung 250 milligrams namin. Ang presyo niyan is 225 Qatari Riyal, SRP. Pero members price niyan is 150 lang. Okay, so sa isang bote, pag nakabenta tayo, meron tayong profit na 75 Riyal. Okay, sa isang bote pa lang yun. So paano na lang kunyari sa isang buwan, maka 10 bote tayo? So times 10 natin yan, 750. 750 for 1 month extra income, masama pa ba yun? Dagdag sa isang product pa lang yan. Ang dami po nating produkto, mahigit 30 products tayo meron. Okay? Pero huwag naman natin ubusin yung panahon natin sa pagbebenta. Kasi ang pagbebenta ng product, kung may benta, may kita. Wala benta, Lang tita. wala kita. Okay? So, 15 to 20% lang po ng oras natin ang hugulin natin sa pagbebenta. Kasi, actually, ang products natin, once na matry ng mga customers natin at nag-benefit sila sa product, hindi na po ninyo kailangan magbenta. Kayo na po ang hahanapin nila. Minsan, makukulitan pa kayo sa kanila. Asan ka na? Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng ganon. So, it will go. It will follow. So, huwag natin karilin yung pagbebenta. Okay? So, dito tayo mag-ano. Ayan, 750 per month. Isang product. Dito tayo mag-focus. Okay? Sa leveraging. Ano ba ibig sabihin ng leverage? Miss, ate. Lever, from the word level. Lever. Say level 1. Level 1, level 2. Level 1, level 2. Level 2. Actually, bali, ang leveraging kasi is, i-multiply mo lang yung oras mo sa ibang tao.
Okay? Halimbawa na lang, si Henry C. Si Henry C ba, siya ba ang nagtrabaho sa lahat ng SM branches na binuksan niya? Hindi. Diba? Hindi. Siya ba yung nagpalakad ng lahat ng BDO branches na binuksan niya? Hindi. Hindi. Kasi kung gagawin niya yun, baka wala nang si Henry C ngayon. Oh. So anong ginawa ni Henry C? Minultiply niya yung oras niya sa ibang tao. That's what we call leveraging. Nag-hire siya ng mga tao, pinapasweldohan niya, and then yun yung nag-operate ng mga business niya. Same thing dito sa Royal, okay? Ganda yan. So, once you become an independent business, okay. So, invite lang. Sabi ko, invite, do not present. Okay? Meron tayong mga ano dyan, kiss and pour style. Okay? Keep it short and simple. Okay? Huwag yung explain. Huwag yung explain yung business. Especially kung hindi nyo pa naiintindihan masyado. Kasi lahat ng mga sasabihan nyo, madidismaya lang yung mga yan. Okay? So, sir, pag mag-i-invite, paano sasabihin ng tama? Ako maganda rin ang dapat. Case system. Case system. Ayan, case system. Mamaya ka 100 na katao, kaibigan, meron ka? Meron naman, di ba? Sa FB lang eh. Tingnan nyo yung FB nyo, ilan ang friends mo doon? 100, 500. Minsan nga na-close na reach mo na yung maximum eh. Hindi ka na makapag-add ng friends, di ba? 100 katao lang po. Lahat ng case system, kaibigan, kamag-anak, katrabaho, Katong eats. kainuman, katong-eats, kabit, yun. Basta case system po. Okay? Pero sa 100 tao na yan, kailangan lang natin ng dalawa na magjo-join dito. Mahirap pa yung dalawa. Hindi naman. Anong pangalan mo, Miss? Edward. Joanne? Jowa. Joy. Joy. Meron ka bang dalawang kaibigan? Mga, kung tatanungin kita first time, pagkano katagal bago makapag-invite ng dalawang kakilala mo na mag-join sa'yo? Isang buwan? Isang taon? Hindi. Dalawang buwan. 2 buwan. Okay ka muna, 2 buwan. So, kung meron kang 2 buwan, tapos yung kaibigan mong 2 buwan, pa sa isang taon, maniwala ka, lalaki agad ang grupo mo. But anyway, 2 lang po kailangan natin, ha? Kasi, kung ikaw yan, kailangan mo lang mag-create ng left at saka right mo. Okay? Binary po tayo dito. Okay? So, kunwari si Joy, hindi kasi si Joy, si Kuya Ruel na lang kasi lalaki ko. Kuya Ruel, ayan, meron kang in-invite si friend A mo. So, nilagay mo siya sa kaliwa. So, pag in-invite mo si friend A, nilagay mo sa kaliwa, meron kang automatic na 178 as referral bonus. Okay? So, nagkaroon ka ulit ng pangalawang kaibigan mo, si friend B, nilagay mo sa right side, and then another 178. Ngayon, pag nakita ng system na meron kang match, left and right, binary po tayo. So, apart dun sa 178 mo, meron kang matching bonus na 160. Klaro? Okay? So, explain further natin yan, ha? So, meron kang left group at saka right group. So, Kuya Ruel, ayan ka. Sa taas, ito yung dalawang kaibigan mo, si friend A at si friend B. So, 178 and then nagkaroon ka ng matching bonus na 160. So, ang total po niyan is 560. Agad-agad. Pag nag-check kayo online sa system, pag enter ng 2 taong yan, automatic meron kang 560 na makikita sa account mo. Pwede ka nang mag-withdraw. Real yan. Real pa yan, ha? Imagine 560. Real pa yan. Magkano yung capital mo? 1.8. 1.8. Wala ka pang ginagawa sa produkto. Nasa iyo pa yung product mo. Meron ka na kagad 516. Okay? So, tuloy lang natin. Nag-friend C ka. Meron ka uling kaibigan, friend C. Nag-refer ka ulit. Nilagay mo sa left. 178. Uli sa'yo yun.
And then, sa right side, si D, 178. So, another 160. So, meron ka na naman 516. Galing. Madali. Madali? Madali. Madali lang yan. Madali. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo. Kunyari, si friend A, nag-invite ng kaibigan niya. So, ito po yun, si friend number 1. So, nilagay niya sa kanyang right side. Sino yung may 178? Friend A. A na, meron siya once. Siya yung nag-invite. Siya yung nag-invite eh. Ayun. Yeah. Kumarinig. Dahil siya yung nag-invite. O, tama ka dyan. So, nagkaroon siya ng pair dito dahil nandito si C at nag-invite siya ng isang friend niya. So, yung 178 is sa kanya and then meron din siyang 160. Kasi, nagpares yun sa ilalim niya. Okay? So, ganun uli, meron tong si friend B na in-invite. So, merong referral si friend B na 178. And then, nagkaroon din siya ng matching. Bali, itong si 1 at saka si D nag-match. So, meron din siyang 160. Pero, Kuya Ruel, ikaw, hindi mo nakakilala itong dalawang to, di ba? Hindi Hindi na. naman ikaw nag-invite niyan. Pero nakita ng system, nagkaroon ka rin ng pares, ng match. Okay? So may 160 ka dyan. Papasok yan sa account mo kahit hindi mo na sila in-invite. Ayos! Pwede? Wala pala iba dyan. Yes! Okay, so tuloy-tuloy natin ha. So ganun lang. So si D nag-invite, ayan. And then nag-invite, and then nag-invite, and then lumaki ang grupo mo. So sa right side, kunwari nagkaroon ka ng 88 na katao. So every time po na magkakaroon ka ng kapares dyan, okay, meron kang 160. Yan. So, kunwari, ito tao-tao yung kanina. Ngayon, itong si Invite M, malakas gumamit ng produkto. So, pwede rin po tayong sa products lang. Kung masipag kayong magbenta. Kasi po, ang bawat produkto namin, may mga points yan. Okay? Makabuo lang po tayo ng 150 points sa mga product purchase natin. Kasi, ang isang package po natin, pag binili natin, meron na po siyang points. Yung isang package is worth 150 PPV or product points value. Okay? Yun po yung contents ng product. Ngayon, kung tayo nagre-retail at malakas tayo magbenta ng products, kung bumibili tayo ng tingi-tingi at nakabuo tayo ng 150 points, pwede rin po yan ipamatch. Okay? So, 160 pa rin po yan. Okay? So, meron tayong tao-tao, tao-produkto, produkto-produkto. So, pwede rin po yan. So, yan, 160. So, every time po na magkakaroon tayo ng 160 po siya. Okay, produkto. Ayan. So, bali po dito, kung napapansin nyo, napakalaki na yung kanan nyo, yung kaliwa nyo medyo unti lang. So, nag-aantay lang po ito ng mapaparisan. So, every time po may nadadagdag dito sa kaliwa nyo, or bumibili ng produkto, pag nag-pair po siya 150, meron po kayong additional 160. Klaro ba? Yes, Klaro? Yes. Yeah. So, yan po. Yeah, puro 160. So, ganyan po tayo dyan. Binary tayo. So, sabi dito, the deeper your network, the bigger your income. Ganun po yun. Bali group effort to ha. Hindi to individual effort mo lang. Pati yung mga nasa ibaba mo, kung magsisipag sila, lahat po kayo makikinabang. Okay? So, however, meron po tayong quota na tinatawag. In a day pala, meron tayong maximum income na pwede natin kitain. Okay? Which is 10 matches lang po a day. Ang tawag po natin dyan is safety net. Kasi kung wala po tayong safety net, baka hindi na rin po tayo magkita-kita sa Royal. Okay? Protection po to ng kumpanya para po sa atin. Okay? So, kanina, sinasabi natin, yan, isang pair, isang pair, isang pair, isang pair. So, 10 pares lang po inaday ang kailangan ang babayaran sa atin ni Royal.
So kunwari, sa left side mo, nagkaroon ka ng 20 sa loob ng isang araw, and then sa right side mo, ganun din, nagkaroon kayo ng 20, sorry to say, 10 lang po ang babayaran ni Royal dyan. Okay? Which is 1,600 ang maximum income po natin per day. In excess of 10, mapupunta na po yan sa kumpanya. Okay? Ang tawag dyan, flash out. Okay? Pero sayang, di ba? Kasi tininabaho nyo yun eh. Oo. Effort yun ng grupo mo. Effort mo at saka ng grupo mo. Papayag ba naman kayo na ma-wipe out lang yung pinaghirapan nyo? Hindi. Siyempre hindi, di ba? So anong gagawin natin? Oo, sayang rin yun. Gagawin tayo. Meron tayong option 2, okay? So ito sabi ko nga, 1,600 a day. So in 7 days, potential income po natin is 11,200. Pag minultiply mo yan in Sarap. 1 month times 31 days, something like 324,000 reals po yan. Assuming na-achieve mo everyday yung 1,600 na quota, in 1 month, meron kang 324,000. Ang saya. Sana. So, Kalugan. paano kung namatay ka? God forbids. Di ba? Anong mangyayari? Mamamatay din yung network mo. Hindi naman hihinto yung mga yan, di ba? Magtutuloy-tuloy pa rin sila mag-royal. Especially kung kumikita na rin sila ng malaki. Di ba? So, paano yung income? Saan mapupunta? Okay? So, meron po tayong tinatawag na inheritance. So, pwede mapunta sa asawa, pwede mapunta sa anak. Okay? Royalty income or inheritance. Pwede po natin itong ipamana. Kaya, lifetime po itong business na to. Okay? So, kanina, in-explain ko, 10-10 lang, di ba? So, paano na lang in excess of 10? Saan pupunta? Kumpanya, di ba? Meron po tayong paraan para hindi masayang yung 10 natin, yung excess natin, okay? Ito po yung sinasabi, tinatawag namin na multiple heads. Multiple heads. Yan. 7 package. So, nagsimula ka sa isa, and then kumuha ka ulit ng pangalawa, pangatlo, ikaw pa rin yan. So, dyan, sa pangalawa at pangatlong accounts mo, meron ka na kaagad referral bonus dyan. 178. Okay? So, and then makikita yung match, left and right, 160. So, account 1 mo, kikita ka agad ng 516. Okay? So, ito, yung fourth account, ikaw pa rin yan. Di ba? So, meron ka na namang 178 sa account number 2. And then fifth, ikaw pa rin yan, another 178. And then may match. So sa account 2 mo, meron ka pa rin 516. So hanggang sa mabuo mo yung 7, 160, so 516. Okay? So lahat yan, ikaw. Okay? So ang kagandahan kasi ng multiple accounts, pwede natin i-spread yung mga nada-downline natin. Ibig ko bang sabihin, yung 10, for example, kung ito, account mo yan, di ba, meron kang 20 rito, meron kang 20 rito, ang babayaran ni Royal, 10-10 lang, di ba? Pero pwede mo siyang ilipat dito. Okay? Kasi ikaw pa rin yan. Di ba? So yung excess mo 10 dyan, pwede mong ilipat dito, 10 dito, 10 ulit dito. So walang natapon. Lahat pumasok sa'yo. Okay? So, assuming dito sa 7 accounts mo, ayan, total 1,868. Sa pagkikreate mo pa lang ng 7 accounts, meron ka na kaagad 1,868 na kikitain. Wala ka pang ginawa, nasa iyo ang produkto, meron ka ng 1,800. Pwede mo nang i-withdraw yun. Diba? So, mag-invite lang po tayo ng 8. 8 kakilala lang ha. Okay? So, 2. Ayan, yung 4, yung 8. Lahat yan, referral mo na. Dito sa 8 natin, pag nakipansin ninyo kung magkano kikitain natin dyan. So,
Sa accounts na yan, itong head number 4, 5, 6, and 7, kumita na ng mga, yan, 506, ng 2,064. Okay, total yan. Kaya lang, hindi pa natapos ang laban dyan eh. Kasi meron ka pang head number 2. Ito yun. Actually kasi, pag 7 accounts, 3 beses aakyat ang income mo. Unlike pag isang account lang, left and right ka lang, left and right. Kasi dito, nagsimula ka sa account 4, 5, 6, 7, and then aakyat sa 2, and then aakyat sa 1. Okay? So ito na, umaakyat na tayo. So si account 2, account 3, meron siyang 300. Ito yon, 2 entry mo. Ikaw rin kasi yan. So meron kang 640. Ayan, si account 1 nandito na rin. Sinama ko na si account 1. So ang total niyan, 1,280. Okay? So, sa walong, imagine ang total nyo dyan, maximum income is 5,212. Bilang. Yan. Yes. 5,212 sa walong kakilala nyo lang na in-invite. Okay? So, ang products natin, pag ibinenta natin yan, 15,420 yan, no? So, ito yung cost ng 7 accounts mo. 12,420. So, meron ka kaagad profit dyan. Yan yung pinagbentahan. Pinagbentahan ng produkto. So, 2,980. So, i-add mo dyan yung nakikilita mo dito sa pay-rin match na 5,212. Suma total po, 8,192 ang total income natin. Sa 7 accounts, 8 tao lang. 8 tao lang ang kinailangan natin. Okay? So, yan po yung kagandahan ng multiple. Multiple. Pero hindi mo naman kailangan biglain yan kasi Mahirap, sabi mabigat nga, eh. 12,420. Bigat. Kung may 12,420 ka, di okay lang. Bili ka ng 7 accounts, di ba? Pero syempre, sa atin, mabigat siya. Di ba? Yung iba sa atin, 2 buwang sweldo, Ilong. Loan. 3 buwang sweldo. Di ba? So, ang style lang po dyan, unti-untiin lang. So, bumili ka muna ng isa, ibenta mo, bumili ka ng pangalawa, ibenta mo, bumili ka ng pangalawa, ibenta mo. So, ganun lang. Di ba? Huwag mong biglain. So, 8,192. Ngayon, tignan lang natin yung benefits ng 1 head at sa 7 heads. Kasi, dun sa 8 kaibigan na inimbitahan natin, sa 1 head, kung isang head lang ang kinuha mo, eto sila. Lagay natin sila rito, silang 8. Ayan. So, yan yung 8 kaibigan mo na in-invite mo. So, sabi, sa 1 head, meron kang direct referral na 178 times 8, 1,424. And then dun sa matching bonus mo na 160 times 4, meron kang 640. So ang total lang yan is 2,064 sa isang ulo. Kanina, in-explain ko sa 7 heads, ito din yung 8 mong in-invite eh. Di ba? Meron kang 5,212. Pansinin natin Ayan. 5,212, 2,064, same efforts. Kung ano yung ginawa mo dito, yun din naman yung ginawa mo dito eh. Kaya lang dito, medyo naging smart ka lang ng konti. Instead na magbuo ka ng isa, nagbuo ka ng dito. So yun yung kaibahan natin. So, same effort lang din yan. So, yun yung gusto namin na let's say, papasukin nyo doon sa mga first timer. Kung gusto nyo pasukin itong business na to, pag-isipan nyo mabuti kung mag-stick kayo sa isang account or multiple accounts. Okay? So, yun yung number 2, yung kanina, leveraging. Ito pa yung isang way ng income natin, unilevel. Dito naman, actually, lang to, product usage. Okay? So, kailangan na natin mag-maintain personal consumption na 1,500 unilevel points, UPB. Actually, ang equivalent lang nito sa products, 8 recharge. 8 recharge.
o kaya 5 pinkish glow capsule, 5 capsule na 5 bote. Or ang Richards, hindi Richards yung Performax. 100 kasi yun eh. Tatlo. So, Tatlo, no? Apat. Apat na performance. o yun. Personal consumption lang po natin. So, pag na-maintain mo yan, kunwari ikaw yan, naka-maintain ka ng 1,500 na UPB, meron ka kaagad 8% rebates. Sa'yo yun ha, personal mo yun. So meron kang 120. Maliit. Okay? Pero as you go deeper, syempre hindi lang naman ikaw. Yung downline mo, downline ng downline mo, at downline nila, gumagamit din ng products. Diba? So, kunwari, yung dalawang downline mo, left and right, nag-maintain din sila. So meron kang 5% sa kanila, 150. So on and so forth. Yung downline nitong dalawa, nag-maintain din. Up to the 10th level, 8, and then 5, 4, 3, 2, 1. And then, on the 6 to 10, meron kang 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi natin namamalayan, gumagamit lang tayo ng produkto, pero kumikita rin tayo. Di ba? So, maliit, pero pag pinagsama-sama natin, malaking pera rin yung 125,000. Naman. Pesos. Minsan nga, sila upline, so sabi nila, dito pa lang, kita na eh. Wala pa yung pairing ha. So may pairing tayo and then meron tayong uni-level. Okay? So, Tama lang sa'yo. Hindi namin naintindihan. Kasi ulit po na sa simula. Kasi dyan lang sa Unilevel. Hindi kasi namin nag-get. hindi, ang uni-level kasi point system. Okay? So sa tuwing bibili ka ng product, may product points to. Meron tayong tinatawag na product points value, PTV, merong UPB, tatlo, tsaka MPB. So, unilevel at tsaka multi-level. So, pag binili yan at in-enter sa system, meron kang na-earn na points. Okay? Kung ikaw, for example, personal use, ikaw to, naka-accumulate ka sa isang buwan bumili ako sa'yo, ng dapat may points na rin yan dapat. 1,500 points by buying products, Una pa lang automatic, magkakaroon ka succeeded. ng rebate na 8%. Okay. Ibabalik sa iyo yon ni Royal. Rebate, kumbaga, ibabalik niya sa iyo yung 8% nung na-purchase mong products na nag-earn ka ng 1,500 points. So, meron kang equivalent amount na 120. Sa'yo lang yun. Personal consumption mo yun. Ngayon, meron kang dalawang invite. Yung dalawang invite mo, gumagamit din ng produkto. So, nag-maintain din sila. Okay? So, assuming ikaw nag-maintain ng 1.5, sila nag-maintain ng 1.515, so 3,000 sila, di ba? So, pag na-maintain nila yan, meron kang 5% rebate sa kanila naman. Ikaw yun. Kumbaga, sila ang bumili, pero ikaw yung kumubra sa pinagbentahan nila. Okay? So, 5% ka. So, equivalent amount dyan is 150. Ngayon, itong dalawa, may invite din sa ilalim nila, nagalawa. So, nag-maintain din. Maintenance to eh. Yung unilevel kasi is more on maintenance. Sa paggamit mo ng mga produkto. Okay? As you use the product, you get points. Yung points na yon nagiging pera at the end of the day. Okay? So, yung pera na yun, binabalik lang sa'yo ni Royal. Share mo kumbaga. Gets? Hindi pa rin. Sige, mamaya upo ang Ayan. Upuan naman tayo. Gusto ko yan. Mano-mano. Kasi Para siya. hindi kami nasasagot. Hindi, ganun lang po yun. So, ang unilevel natin is more on product consumption. Pag-maintain lang po tayo ng products and then nakukuha na po natin to yung rebates na to. So, Sa system na po yan. Basta every time na meron kayong bibiling product, may points to, and then naka-enter na yun sa system. Once na na-reach mo yung 1,500, maintaining kasi to eh. Ito yung maintaining balance mo na dapat mong ma-achieve bago mo makuha yung rebate. Inaman. In a month. In 1 month. So kung sinasabi nga kanina ni Allen na apat na performance, kunyari may umorder sa'yo ng 4 na performance sa loob ng isang buwan, hindi ikaw siyempre nang gagamit nun kasi hindi pwede yun sa babae.
Diba? Lalaki lang yun. So may umorder sa yung 4. So bumili ka kay Royal. O 4. So, na-achieve mo yung 1.5 kasi yung 4 na hindi ko naman nakikinig. Tanong kasi siya, sir, paano pala kung kami mag-order sir? Sabi ko, gagamitin natin sa... Actually, applicable to kung meron sana tayong opisina dito. Walang magiging problema. Kasi sa Pilipinas, kapag bumili ka ng mga loose product na kasi to eh. Pag bumili ka ng mga loose product, automatic yun ini-enter nila sa system, sa account ko. Okay? Depende na lang kung anong account. Kung multiple account ka, depende kung anong account yung gagamitin mo. Kasi doon sa 7 accounts mo, for example, meron kang tag-iisang ID doon. So kung bibili ka ng loose product, choice mo na kung anong account yung gagamitin mo. Pero ibig ko lang sabihin, once na bumibili ka ng produkto, sa system, ine-enter na nila yan. Ngayon, sa loob ng isang buwan, kapag na-reach mo yung quota mo, kasi may quota ka, 1,500 points. Points to hindi amount ng binili mo. Points. Pag na-reach mo yan, automatic may ibabalik sa iyo ang Royal na 8%. Okay? So 8% ng 1.5 is 120. So sa account mo, pag chinek mo yan, sa Unilevel mo, meron kang 120 pesos. Ngayon, yung mga nasa ibaba mo, gumagamit din ng produkto, nag-maintain din sila. So, pag na-achieve din nila yung mga corresponding points na yan, meron kang makukuha sa kanila. Obviously, sila rin, kung nag-maintain, ikaw rin to. Kumbaga, makukuha rin nila yung nakukuha mo kung nag-maintain sila ng personal nila. Pero apart dun sa nag-maintain nila, ikaw may makukuha ka sa kanila. Ako mo. Pero mamaya, upuan kita. Ayun ako. Nananadya ka, ha? Nasa ano eh. Hindi na kapapag sa ano. Sige. Ano yung sige? Mano-mano tayo. So, Mano-mano yun lang po sila. yung, yun yung Unilevel natin, okay? Sige, okay. So, Thanks. hindi pa natatapos dyan. Kasi may multi-level pa. So, kung doon, nalito ka na, baka dito, Mahilo na siya. mahilo ka na. Diba? Hindi ka, nice So, talaga yan. Promise. ang kagandahan lang sa multi-level, point system din to. Okay? Kaya lang dito, meron tayong posisyon na hinahabol. Ikaw, kumare si Kuya Ruel, nag-join, magsisimula tayo as independent distributor or ID. Sabi ko nga, sa isang package, pag bumili ka, 150 TTB yun, points. Okay? So automatic, independent distributor ka. Ngayon, syempre, nag-i-invite ka, nag-recruit ka, yung invite mo, nag-i-invite, lumalaki yung grupo nyo. So once na-accumulate nyo yung 3,750 TPB, which is, ayaw mo kung nabasa nyo to, Yes, apply. 25 packs lang yan, ha? Pinag-uusapan natin dito. Magiging emerald ka. So, tataas yung rango mo from independent to emerald. So, ang rebate, pansinin nyo, nag-iiba. Habang tumataas ang posisyon, nag-iiba ang rebate. So, kung dito 5% ka, pag emerald ka na, 10% ka. So, once na naging emerald ka, lahat ng mga bagong sasali ng independent distributor mo, meron kang override rebates na tinatawag. Ang formula dyan, higher rebates, minor lower rebates. So, meron kang override. Okay? So, 10 minus 5. So, meron kang 5%. 5% sa lahat ng bagong sasali. Okay? So, ngayon, pag lumaki pa uli yung grupo nyo, na-achieve nyo yung Sapphire, 8,250, meron ka ng 55 packs, 55 kits ba? Na 55 binili. kids. Hindi naman necessary yung ulo to, ha. Hindi naman per 55 na katao. Kasi kung ako, like, nag-7 accounts ako, di ba? So, 7 times 7, 49. So, mga ilang tao lang to kung magsi-7 accounts, ha? Di ba? Pero kung anong pinag-uusapan kasi dito, packs. Yung package na binili. So, pag na-earn yung 8,250 TPB, automatic Sapphire ka na. So, meron ka ng 15% rebates. Tapos sa Emerald at Independent Distributor, meron kang mga override na 5 at saka 10. So 15 minus 10, 15 minus 5. So ito yun. So yun nga. So tataas ka pa, magiging Ruby, 115. And then pag naging Diamond ka, 201 package to. So sa 7 accounts, nasa mga 27 na katao lang to. Kung lahat yun magsi 7 accounts,
mga 27 or 28 na katao lang yan, na like 7 accounts, magiging diamond ka kaagad. Yes. Okay? So once na nag-diamond ka, ang rebate mo 35%. So may mga override ka sa ruby, sa sapphire, emerald, saka sa independent na 10, 20, 25, 30. So alam niyo naman yung formula, 35 minus 25, 35 minus 15, so on and so forth. So ngayon, syempre pag naging diamond ka na, hindi naman po pwedeng lahat itong nasa baba mo permanenteng magiging ganyan. Siyempre, aangat din sila. Yes. Gusto rin nila maging diamond, di ba? So, pag ikaw nakapag-create ng diamond, sabi, ang usapan, ang rebate, 35 minus 35, di ba? Oh. Ang override mo, 0. Kasi 35 na rin kasi ito, di ba? So, 35 minus 35, 0. Wala ka ng rebate. So sasabihin mo dun sa mga downline mo, huwag kayong mag-diamond kasi mawawalan ako ng rebate. Hanggang dyan lang kayo. Huwag kayong maakyat. Hindi naman pwede. Diba? Pero sabi ni Royal, dahil na-achieve mo nga yan at nakapag-create ka ng meron kang override na 3%. 3%. So sa lahat ng magiging downlines nito, nung diamond na yan, meron kang 3% na makukuha. Up to the 5th level. So, kung yan yung diamond number 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, lahat yan, meron kang override rebates na 3%. Okay? So, mas maganda rin yung tulungan. Kasi pag lumaki ang grupo mo, hindi lang sila makikinabang, pati ikaw. Okay? Group effort po to. Kami nga sinasabi namin pag may mga nag-join, ang objective namin talaga is kailangan sila muna yung yumaman. Kasi pag sila ang yumaman, automatic yun damay ako. Kung ano yung nangyayari sa ibaba ko, umaakyat din sa akin yun. So bago ko isipin yung personal kong interest, isipin ko muna yung taong naniwala sa akin. Kailangan siya muna ang yumaman. Tama? Okay? So, infinite na po yan, income natin dyan. So, tapos na. Okay, natawag na. So, ito nga, no? Sabi ni John Paul Getty, okay? He's the founder of One Oil Company 1957, Fortune Magazine, the richest living American. Actually, namatay na to noong 2006. Okay? So, sabi niya, I would rather earn 1% of 100 people than earn 100% of my own effort. Ito rin yung sinasabi ko kanina example kay Henry C. Diba? Na kahit na maliit lang, 1% of 100, diba? Pag pinagsama-sama mo, malaki. Kaysa yung 100% nga nakuha mo, pero ikaw lang mag-isa nagtrabaho. So, 3 generation na pala to. Nag-research ako kanina. Meron siyang junior at meron siyang the third. John Paul Getty Jr., John Paul Getty III. Lahat sila patay na. This guy died at the age of 83. Yung junior niya namatay at the age of 70. Yung the third niya at the age of 54. Imagine, no? Pabata ng pabata. Yung lifestyle kasi ngayon, iba na eh. Diba? Ngayon, mag-reach ka ng mga 50, 60, masaya ka na, maswerte ka na. Hindi kaya yata sila nag-grow. Kung titignan nyo yung lifestyle natin, ibang-iba na eh, kumpara noon, di ba? So, ayan ang sabi ni John Paul Getty. Wala nang the fourth eh. Hindi ko na license. Hanggang the third lang. Hindi sila nag-royal. Ito po, mga resulta na tayo ha. So, ito yung mga naniwala sa Royal. Ito po, dati po itong nagtatrabaho dito sa Qatar, sa Al-Ali Hospital po, si Upline Ronald Makayana. Pero ngayon po, nasa Pilipinas na. Pansinin nyo yung income niya, November. 1 week, November 22, 106, 111 after 1 week, and then December niya, 144, and then 120. Ito pong sasakyan niya, nabili niya dahil sa Royal. Nasa Pilipinas po siya, dinahawakan niya yung isang branch namin sa Zamboanga. Okay? So ito, ito yung pinaka-latest check niya. Hindi pa itong latest eh. No? Meron pa rin. December 2004 niya, 1 million. Grabe. Si Doc,
Si Doktora, dati rin po siya nagtatrabaho sa Al-Ali dito. Dentist siya by profession. Pero ngayon, actually may sarili naman itong dental clinic sa atin. Pero nakipag-venture lang siya rito sa Qatar. Subok lang ba? Naging, active din siya sa Royal. Tingnan niyo naman. 131,000 income niya. So, si Apps, maru wala. Ito po, apply namin. Nagtatrabaho naman sa Qatar Foundation. Nurse din po siya by profession. So, ito po, part-time lang po. Subok-subok lang. Kasi wala namang masamang magdagdag ng pagkakakita.